Pagbati sa aking mga kapatid sa pananampalataya kay Jesucristo. Last time, napag-usapan natin ang tungkol sa pananampalatayang nakakalugod sa Diyos at kung paano ito nagre-require na tayo ay maging matiwasay sa harapan niya. Isang halimbawa ay si Noah at kung paano siya naging isang man of faith na hindi nag-demand na maging malinaw muna sa kanyang lahat o gumawa ng sarili niyang landas. Sa halip, siya ay umasa sa takdang panahon ng Diyos. Dito napakita ang lubos niyang pagtitiwala at pagpapakumbaba. Bilang mga tagasunod ni Jesus, ang pinaka-desire natin ay ang malugod siya. Ngayon, nais kong i-share ang paglugod sa Diyos sa pamamagitan ng ating obedience. Ano nga ba ang obedience o pagsunod? In short, ito ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa Amsterdam, ako ay nag-lead ng 6 months discipleship training at maraming kabataang may pag-ibig kay Jesus ang pumasok mula sa iba't ibang lugar. Nag-invest ng kanilang time at kayamanan para makilala ang Diyos at mai-share siya sa buong mundo. At marami sa kanila ay nasa edad 20 na nagmula sa iba't ibang larangan ng buhay. Ang aking napansin kasama sila ay madalas nami-minimize ang obedience bilang paggawa lamang ng bagay na sa tingin nila tama sa mata ng Diyos. Madalas, ang mga bagay na ito ay hindi naman masama at nasa tama ang motibo. Ngunit ang problema ay ang pag-unawa natin kung ano ang nakakalugod sa Diyos. Ito ay nakasalalay at limitado sa ating pagkakakilanlan sa Kanya. Ganon din ito sa ating relasyon sa lupa. Mas alam ko kung anong gusto at kailangan ng aking asawa kumpara sa aking mga katrabaho na hindi ko naman masyado ka-close. Sa madaling sabi, ang lalim ng ating kaugnayan sa Diyos ang magdidikta sa ating kaalaman kung ano ang kanyang kalooban. Sa Matthew 7 verse 21, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit." Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, "Panginoon, hindi po ba kami nagpropesiya, nagpalayas ng mga demonyo, at gumawa ng himala sa iyong pangalan?" Ngunit sasabihin ko sa kanila, "Hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan." Kapag binabasa ko ito, ako ay natatakot sa Diyos. Sinasabi ni Jesus na bagaman maaari akong gumawa ng mga bagay na sa tingin ko ay para sa Kanya. Ngunit at the end of the day, maaring sabihin ni Jesus na hindi niya ako nakikilala. Maari tayong gumawa base sa ating pag-unawa kung sino ang Diyos at kung ano ang gusto niya. Ngunit sa bandang huli, maaaring sabihin na wala sa ating mga nagawa ang para sa Kanya, tulad ng mga tinawag ni Jesus na gumagawa ng kasamaan. Upang tunay na malaman ang Kanyang kalooban, kailangan natin ng isang mabuting pagkaunawa kung sino siya. Kailangan natin ng malalim na kaugnayan sa Kanya at paano gawin ito. Ito ay katulad ng ating mga relasyon dito sa mundo. Sa pamamagitan ng pag-spend ng time sa pakikipag-usap at pakikinig. Isang interesting na word sa Hebrew na tila merong secret sa tunay na obedience. Ang salitang Shema, meaning to hear, ngunit ito rin ay ibig sabihin to listen. Understand, submit, at obey. Ang salitang ito na may maraming aspeto ay karaniwang isinalin bilang hear sa Ingles. Ang pagsunod ay pangunahing nangangahulugang pakinggan ng Diyos. Tanging sa pamamagitan ng pagdinig sa Kanya, tayo ay tunay na makakasunod. Mahalaga na maunawaan natin bilang mga Kristiyano na ang ating paniniwala ay hindi isang doktrina, katuruan o kaalaman, kundi person. Kapag sinabing person, hindi natin tinutukoy na human being, kundi ang Diyos na may sariling kamalayan, katalinuhan at personalidad. Sinasaad ng ilang theologian na ang pagiging person ay bilang isang individual na may isip, damdamin at kalooban. Sa context na ito, tiyak na ang Diyos ay isang person. Sa ating kultura, ang pakikinig ay isang passive na mental activity at ang pagdinig ay simpleng pagtanggap ng sound wave sa tenga. Gayunpaman sa Hebrew, ang salitang Shema ay sumasaklaw sa parehong pakikinig at ang kanyang epekto ang pagbibigay pansin, pagsunod at pagsasagawa ng instruction.
Bilang magulang, naunawaan natin ito sa pamamagitan ng interaksyon sa ating mga anak. May 3 years old akong anak na si Dael. Sa pamamagitan ng aking interaksyon sa kanya, mas naunawaan ko kung bakit ang pakikinig, meaning pagsunod. Pag sinabi ko kay Dael na mag-ayos ang kanyang mga laruan, ine-expect ko sa kanya na makikinig at susunod agad. Hindi sapat na narinig ni Dael ang aking utos upang ma-meet ang aking expectation. Hinihintay ko na gawin niya ang sinabi ko. At kapag hindi niya ginawa, inuulit-ulit ko marahil ng mas malakas hanggang sa siya ay makinig at sumunod. Dahil doon lamang ito maituturing na tunay na pakikinig. Ang parehong prinsipyo ay umiiral sa kung ano ang inasahan ng Diyos sa atin. Kaya ang salitang Shema ay madalas na isalin na to obey. Ang pagsunod ng walang pakikinig ay hindi counted at ganun din naman ang pakikinig ng walang pagsunod. Ngunit gaano katagal tayo naglalaan ng time upang makinig sa Diyos? Kapag tayo nananalangin, ilang beses tayo humihinto upang makinig sa Holy Spirit na nananahan sa atin? Sa pagbabasa natin ng Bible, binibigyan ba natin ng oras ang ating sarili upang makinig sa nais sabihin ng ating Diyos? Sa ating araw-araw na buhay, intensyon ba natin ang huminto at makinig sa kanyang mga opinyon ukol sa mga desisyon natin sa pang-araw-araw? Sa 2 Samuel chapter 5, may kwento tungkol kay David. A man after God's heart. Nang marinig ng mga Filisteo na si David ay hinirang bilang hari ng Israel, siya ay kanilang nilusob. At ang reaksyon ni David sa balitang ito ay talagang nakakagulat. Isipin mo na ikaw ay isang navigator sa barko at nakita mo ang piratang papalapit. Ang natural response mo ay alert ang ibang crew at maghanda upang ipagtanggol ang barko. Tulad ng aking nabasa, ang mga Filisteo ay papalapit kay David. Inaasahan ko na siya ay lilikom ng pwersa upang makipagdigma laban sa mga Filisteo. Gayunpaman, ang actual na response ni David ay lubos na naiiba. Sa halip na siya ang magdesisyon, sinabi ng kasulatan na siya ay nag-inquire sa Panginoon kung dapat ba niyang harapin ang mga Filisteo. Tanging pagkatapos lamang pahintulutan ng Panginoon sumugod si David. Si David, sa gitna ng isang magulong sitwasyon na kailangan lumaban, ay naging matiwasay sa harap ng Panginoon upang makinig. Sa awit, ang term na sela ay isang pahiwatig sa musikero na huminto at huminga. Ang katahimikan na ito ay hindi para makatanggap na lihim ng mensahe sa Diyos, ngunit sa katahimikan, nakikipag-ugnayan ang banal na espiritu na nag-aalay ng ating mga puso upang mas mapalapit at magbigay gabay sa ating mga desisyon upang tuparin ang kalooban ng Diyos. Paano tayo lumilikha ng mga intensyonal na hudyat sa ating abalang buhay? Nagbibigay ba tayo ng oras para sa sela upang mapag-isipan at isalang-alang kung ano ang nais gawin ng Diyos sa gitna ng ating abalang mga araw? Salamat po mga kapatid. Umaasa at nagdarasal ako na naintindihan ninyo ang tunay na kahulugan ng pagsunod na nakakalugod sa Diyos, na nangangailangan ng pakikinig at upang marinig ang kanyang tinig, kailangan muna nating makilala siya ng personal, maglaan ng oras na hindi about sa ating pagdedemand ng mga sagot sa ating panalangin or mga tanong na mayroon tayo. Hindi din ito pangungulit para sa ating mga pangangailangan na sagot. Sa isang interview ni Mother Teresa, tinanong siya ng isang reporter, "Kapag nagdarasal kayo, ano ang sinasabi ng Diyos?" Sumagot siya, "Wala akong sinasabi, nakikinig lang ako." Medyo naguluhan ang reporter at nagtanong ulit, "O sige, kapag nagsasalita sa iyo ang Diyos, ano ang sinasabi niya?" And then ang kanyang reply ay, "Wala siyang sinasabi, nakikinig lang siya." At kung hindi mo ito maunawaan, hindi ko na ito kayang maipaliwanag sa iyo. Mga kapatid, ini-encourage ko kayo na mag-pause at makinig sa inyong panalangin. Baka kayo ay ma-surprise kung paano nakikipag-ugnayan sa inyo ang Diyos sa mga sandaling iyon ng katahimikan. Pwede sa pamamagitan ng isang thought na bigla niyong naisip o mga alaala.
o sa pamamagitan ng isang verse sa Bible na iyong pinagnilayan noong umaga. Pero ang pinakamahalaga ay ang postura sa pakikinig dahil dito lamang makakamit ang tunay na pagsunod sa Kanya. At ang Diyos ay nagsalita na sa atin sa pamamagitan ng Kanyang kasulatan. At ang pangunahing motivation sa pagbabasa ng Bible ay dapat para makinig sa Kanya at upang mas kilalanin siya ng higit pa. At habang nasa karagatan kung saan ang mga distraksyon ay nababawasan, ito ang perfect time para sa iyo na magsimula magbasa ng Bible at magkinig sa Kanya. Magbabad sa salita ng Diyos at maglaan ng oras sa mataimtim na panalangin upang isuko ang sarili, mga kaisipan at pangangailangan at simple makinig sa Kanya. Sa pagpasok ng linggo, ina-encourage ko kayong maglaan ng sandaling katahimikan sa araw-araw na gawain, oras na makinig sa Diyos sa panalangin, pagbukas ng puso sa kanyang patnubay at pagsunod ay nagsisimula sa pakikinig ng kanyang boses. Sana'y makilala ka ng Diyos sa iyong mga sandaling sela ngayong linggo.